Simulan na ang tanim sa backyard garden. Kay gadang mga halaman, lalo na ang upas. Kasi siyang pagmasdan bawat araw na lumilipas. Sa mga pagsubok at sakit sa taniman, kailan may hindi susukuan hanggang makamtan ang tagumpay sa mga butil ng mga ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas. Kasi siya sang pagmasdan bawat araw na lumipas. Tagumpay ang nararamdaman. Magandang gabi mga master. Yan, nasa harapan natin ngayon ang mga bago kong aalagaan, cuttings. Meron akong in-order na tatlo, bali tatlong Baikonur, tatlong Everest, tatlong Black River, yan, ang Black River, tsaka dalawang Muscat of Alexandria, White Alexandria. Balin, binigyan nila ako ng free na tigigisang cuttings. Ito din yung kinuha ko dati ng mga cuttings na nagkaroon ng problema. At siya din yung unang kinuhanan ko ng mga cuttings na maganda naman yung naging resulta. Ayun, bumawi yung seller natin, Easy Agree. Bumawi, nagdagdag siya ng mga cuttings kasi nga alam niya na nagkaroon ng problema yung mga dating cuttings. At ngayon, ang cuttings na pinadala sa atin, mas maganda talaga yung packaging. Meron siyang, linagyan niya ng Cocopid para sigurado basa. Ayan. Hindi ko pa agad yan ngayong gabi. Bukas ko pa ito maitatanim, may aasikasuhin. Ngayon, dahil may Cocopid siya, napakaganda, hindi natin siya gagalawin. Ang ginawa lang natin, tinanggal natin yung plastic, dito sa ibabaw. Kasi andito na naman. Yung, okay lang siya, basa pa yung Cocopid, Yan, basa pa. Okay lang yan dyan. Kailangan kasi mas maingat nating aayusin kasi nga para hindi maghiwa-hiwalay. May mga taggings, kung ano-anong mga variety. Ayan. Ang gusto ko lang sana bilhin dati nito, itong Baikonur ngayon, naisipan ko na makapag-produce na ng iba pang mga variety. Yun nga lang, talagang mahal ang cuttings. Talagang gagastasan natin. Talagang mag-i-invest tayo. Actually, hindi naman ito pang pang kagustuhan lang o kasiyahan lang. Nag-invest ako kasi ito ay gagawin kong hanap buhay. Alam naman nyo ito at lagi ko sinasabi sa vlog. Ito ay panghanap buhay. Mga kaibigan, busy lang ako, waiting ako sa paggagawa ng wine. Dumating na rin yung mga kagamitan para sa paggawa ng wine, yung ilan na basic o yung pangunahing kagamitan na pwedeng gamitin sa paggagawa ng wine. Bibili na lang ako ng prutas, kung ano yung season pa rin prutas na pwedeng gamitin, siya na lang muna yung aking gagawin. Saka na lang siguro yung ubas, kasi mahal din ng ubas. Medyo mahirap ang mamuhunan, kasi sabay-sabay. Yun naman, kaya ko ginagawa yun para ma-perfect ko yung paggagawa ng
wine para ma-perfect ko yung paggagawa ng vinegar. Kasi yun yung gagamitin kong package para sa pagbebenta ng halaman na ubas sa mga magiging kliyente ko. Tuturuan ko sila kung paano improve ang ubas na magiging bunga ng kanilang mga bibiling halaman sa akin. Ngayon mga kaibigan, kung meron akong halaman na naunang nakatanim, yun na yung mga yung aking table grapes at saka yung katawba ko na wine grapes, meron naman tayo uling mga bago na table grapes. Table grapes lahat ito mga kaibigan. Meron ditong table and wine grapes. Sinearch ko kasi kung ano yung nababagay sa gagawin kong produkto. Actually, nagpiperment ako, gagawa tayo ng wine, gagawa tayo ng vinegar. Bakit hindi natin bilhin yung pwedeng kainin na ubas at maaari din siyang mas maganda din siyang gawing wine. Kaya yan, ito na yon. Ito na yung mga product. Ito na yung mga variety na pwede doon. Bukas, ayusin ko to. Tapos, dadagdag na lang po ako ng mga clips para sa vlog kong ito. Hello guys. Dito na yung ating in order na cuttings. Medyo basa pa rin. Okay na okay. Mainit naman ng panahon pa kaya hindi pa tayo makapag gawa. Yan. Mamaya tatanim natin sa mga taniman Ito yung yung binili ko. Yan. Yeah. Ito yung mga kasunod na dahon, medyo okay na. Ito yung last, Yan. Yung mga sumunod na dahon, medyo okay naman. Yun. Kabtil. Di ba? Yung sinasabing kabtil. Ito, ganito lang, Yun. Di ba? Natin. Okay. Diba? Ito naman. Ito. Wala nang ano ba? Wala na. Lalagyan natin ng pang padikit. Last na pala yun. Hindi, meron pa Hindi na siya kumapit. Meron pa. Ano ba makikita? Meron pa naman.
Yan. Mabit, may sabit. Maglalagay ako muna ng ng ganito sa ating mga ubas bago natin gawin yung gina muna. Bye-bye. Ngayon lang ako nakatutok na bumisita ng isa ko. Dati nakita natin, ginamot natin yung ganito. Ngayon may mga sumisibol naman, wala naman. Yan. Okay naman siya. Pero chinek ko yung ilalim. May malaki palang problema yan. Sinearch ko sa internet kung ano yung sakit na yan. Fungus nga siya. Lip mold. Kasi nakita ko sa likod. Ayan, kung mapapansin nyo. Yan, ito to. Maamag siya. Ito siguro. Yan yung tapat ng may mga spot. Yan, mga spot. Yung tapat niyan, likod niyan. Yan, may amag pala. Ayun. Meron yung iba na naninilaw na yung amag. Meron yung iba medyo ibig sabihin kailangan na sprayan pa. Nag-research na rin ako kung ano yung pwedeng gamot at bumili ako ng bagong gamot. Napakamahal lang talaga ng pag-performing, sa totoo lang. Pero kailangan natin gawin. Pinipilit yung tanggalin sana para yan yung isang halos na ubos yung dahon doon sa kabila. Ang tinira ko. Halos na ubos yung dahon doon sa kabila. Ang tinira ko yung mga bago. Katulad nito. Tinanggal ko. Ayan natira yung mga bago. Ito, kailangan pa rin natin isprayan. But naisip ko, bakit ko pa tatanggalin? Isprayan ko na lang. At least may dahon siya. Isa sa kalbo. Ito Yan. Kita niyo yung puti-puti. Yan yung amag. Yung iba naninilaw na. Siguro dahil doon sa pagkaka-spray, pero kailangan siyang ulitan. Kailangan siguro siyang ulitan. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng, 'di ba, organic yung ginamit ko nakaraan. Bumili ako ngayon ng synthetic. Synthetic yung gagamitin natin. Okay po. Hindi ko muna siguro itatanim yung bagong bili. Ito muna yung asikasuhin ko. Gagamutin ko to. Tapos ito susunugin ko yan kasi ko dun sa internet, nabasa ko sa research. Nabubuhay siya sa lupa. Kailangan spray ko mula lupa. Mula taas hanggang baba, hanggang lupa, o mula lupa hanggang taas. Ganun yung procedure ng pag-spray. Okay po. Kita tayo sa mga susunod na video. Gawan ko ng panibagong vlog yung paglilipat ko o pagtatanim ko ng bagong mga variety na binili natin.
mahal man yung puhunan sa pag-farming, lalo na dito sa grapes, no? Baka medyo magastos pero masaya naman tayo. Masakit sa ulo ko pag may ganitong problema. Ito ay naranasan ko lang o nagsimula noong bumagyo. Nagkaroon ng spot pagkatapos ng bagyo, padalawang araw, tapos yan na, yung spot nagkaroon ng amag. Okay, mga kaibigan, paki-share po, paki-like, paki-comment po. Any comment po kung may suggestion kayo o kung nagustuhan niyo yung video na ginagawa ko. Maraming salamat. God bless you. Ingat tayo at sana gumaling yung mga halaman ko.